Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of 2 Corinthians, chapter 5, verse 21. For our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. So, sa Tagalog version, sabi dito, para sa ating kapakanan, ginawa niya may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. So, dahil sa atin, ni Jesus Christ, naging makasalanan, itinuring na nagkasala, pero wala naman siyang kasalanan. Itinuring lang siya makasalanan at naparusahan upang tayo ay maging kabanal-banal na anak ng Diyos. At ginawa niya yung sarili niya na may kasalanan. Kasi para maligtas tayo. At iligtas tayo sa lahat. Kasi wala siyang kasalanan kay Yesu Kristo. Para tayo maging katwiran. Ito yung nangyari na pinapako siya sa krus. Pinarusahan siya. Kasi yung Diyos natin, mapagmahal na Ama. Siya yung matuwid na hukom. Kasi kung bilang tayo nagkasala, meron tayong ginawang kasalanan at nagkaroon ng paghuhukom, pinatawag tayo. Kunwari na lang may pinatay tayo. Pero hindi tayo nasakdal. Nag-absuelto tayo. Pero yung Diyos, kaya yung Diyos matuwid, hindi papayagan na ang nagkasala basta na lang parusa, basta na lang hindi parusahan sa ginawa niya. Kapag naunawaan natin na ang Diyos ay hindi corrupt, siya yung judge na hindi corrupt, dahil sa harapan ng Diyos, kailangan tayong parusahan sa mga kasalanan natin. Kung patatawarin na lang tayo sa lahat ng mga kasalanan natin, bilang hukom, walang hustisya. Pero sa Diyos, napaka-mapagmahal niya. Kasi yung concept natin, ang Diyos natin, righteous man. Mahal tayo ng Diyos. Pero kailangan tayong marusahan. At ito yung kumbaga greatest exchange between sinners. Kasi kailangan tayong parusahan. Hindi siya corrupt, matuwid siyang Diyos na dapat tayong parusahan. Pero dahil mahal niya tayo. Yung Panginoong Diyos at Diyos Ama nagkaroon ng kasunduan na bilang yung anak niya, siya isusugo para sa mission. At si Jesus Christ inako yung kaparusahan na dapat sa atin mapupunta yung kaparusahan na yun. So, yung gospel na yung kasalanan natin napunta kay Jesus Christ, yung kabanalan ay napunta sa atin dahil sa pagliligtas niya sa atin. Para sa kapakanan niya, ginawa ng Diyos ang sarili niya na may kasalanan. Itinuring na makasalanan si Jesus Christ na kahit kailan naman hindi siya gumawa ng kasalanan, pero itinuring siya makasalanan. Para sa Kanya at para tayo ay maging matuwid sa Diyos. Yung gospel is the greatest exchange na ang lahat ng kasalanan natin ay napunta sa kanyang katawan at
yung katawan niya na nagsakripisyo, na pinaako sa krus, dahil siya ang umako na dapat sa atin yung kaparusahan na yun. Pero siya ang tumanggap. Para maging banal tayo at malinis sa Diyos. Absuelto tayo sa pamamagitan ng pag-ako ng kasalanan natin ni Jesus Christ. Pinakita na yung lahat ng mga kasalanan natin nabura dahil sa pagpaparusa at sa pag-ako ng kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil yun ay inako ni Jesus Christ para sa atin. So, lahat ng mga kasalanan natin nalinis dahil naging barrier. Magas, Jesus Christ yung umako na dahil dapat tayo yung dapat pasurusahan at nasaktan. Ang Diyos ang sumalo ng lahat ng yun. Kaya dapat ma-appreciate natin. Kasi siya yung sumalo ng lahat ng kaparusahan dapat na para sa atin. So, yung pagdurusa ng Diyos, ni Jesus Christ, dahil sa atin yun, sa pagsasakripisyo niya, sa mga sakit na sinapo niya, tayo dapat yun nandun. Pero dahil sa greatest exchange between the God and sinners, yun yung kahit walang kasalanan ni Jesus Christ, itinuring siyang makasalanan para tayo ay maging katwiran. Para yun ang maging katwiran at maging righteous, na dahil sa ginawa niya, maging holy made tayo. Nung tayo ay katulad ng pagiging Kristiyano natin. Hindi lang ibig sabihin na dahil Christian na tayo, hindi na tayo nagkakasala. Maraming pagkakataon na tayo pa ay maging makasalanan. Na lahat tayo guilty sa lahat ng mga pwede natin magawa kasalanan. Guilty tayo lahat sa mga kasalanan. Dapat tayo ay parusahan. Pero yung sentensyang yun na dapat tayo ay mag-suffer, ang Diyos ang umako ng lahat dahil sa pagmamahal at maburadap sa pagmamahal niya sa atin, at para mabura ang ating makasalanan, gawin tayong holy sa paningin ng Diyos.